Nasabing nakalabas na ng bansa ang self-confessed hitman ng Davao Death Squad na si Edgar Matobato matapos ang pagtatago ng maraming taon. At sa interview sa kanya ng New York Times, meron siyang mga inamin. Umalis daw ng Pilipinas si Matobato gamit ang passport na may ibang pangalan. Nagpanggap din siya na isang hardinero. Pero daw tumulong sa kanya ng 2 pare at hindi rin siya nakilala ng immigration kaya siya nakaalis agad. Ginulantang ng isang balita ang buong Pilipinas at hindi lamang ang ating bansa, kundi ang international media dahil sa pagtakas ni Matobato patungo sa ICC dahil ang alam ng karamihan, si Matobato ay patay na. Ngunit nagulat ang lahat nang ibalita ito ng international media na siya ay nasa ibang bansa na at kinover pa ito ng New York Times dahil napaka-imposible na siya ay mabuhay pa dahil sa kanyang pagtalikod sa dating administrasyon. Pero teka, ito ang twist. Sino ang tumulong na politiko kay Edgar Matobato? At bakit tila si Edgar Matobato ang tanging secret weapon upang mapatumba ang mga Duterte? At bakit paborito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Kapag ang isang dating hitman ay nagtapat ng lihim na kayang yumanig sa mga dating makapangyarihan, sino ang tunay na nakikinabang? Si Edgar Matobato, ang kilalang testigo, nagbunyag ng malagim na sikreto ng Davao Death Squad, ay tila hindi lamang isang simpleng saksi, kundi maaring maging secret weapon ng kasalukuyang administrasyon. Pero ang tanong, sino ang nasa likod ng kanyang testimonya? At bakit tila pabor ito sa pamahalang Marcos? Sa halos 2 dekada, si Matobato ay naging bahagi ng sistematikong operasyon ng karahasan sa Davao City na kanyang ikinumpisal sa publiko noong 2016. Inilahad niya ang mga pagpatay, pag-utos at sistema ng takot na umano'y iniutos ng nooy mayor na si Rodrigo Duterte. Ngunit pagkatapos ng kanyang kontrobersyal na Senate hearing, bigla siyang nawala sa mata ng publiko. Saan siya nagpunta? At sino ang tumulong sa kanya upang magpatuloy sa laban? Sa kanyang pagtakas, hindi nag-iisa si Matobato. Ayon sa mga ulat, may ilang politiko at pari ang tumulong sa kanyang pagtatago at pagbiyahe upang maging testigo sa International Criminal Court. At kung ating makikita mga kaibigan, ito ang itsura ni Matobato nang siya ay nagtatago kasama ng kanyang asawa. At ito ang mga litrato ng kanyang pagbiyahe patungo sa airport palabas ng bansa. At ito ang litrato na kung saan nakarating na sila sa ibang bansa. At kung tatanungin niyo ako kung saan ito, hindi ko rin sure kaibigan, pero malamang sa malamang ito ay sa Netherlands, sa lugar ng ICC. Isa pang tanong, sino ang mga politiko na tumulong sa kanya? Bagamat walang direktang pinangalanan, iniugnay ang suporta ng ilang dating oposisyon tulad ni Senator Laila de Lima na kilalang kritiko ni Duterte na tumulong sa kanyang unang pagsisiwalat. Pangalawa, sino ang mga pari? Ang ilan sa mga pari mula sa simbahang Katoliko ang nagbigay ng sanctuary at logistical assistance kay Matobato. Ang kanilang papel ay hindi lamang pagbibigay ng proteksyon, kundi pagtitiyak na makakarating siya sa ICC upang magsilbing testigo. Ang tanong ngayon, bakit ganito na lamang ang suporta sa kanya at sino pa ang maaring nasa likod ng pagsuporta sa kanyang testimonya? Kung tutuusin, tila malaking benepisyo para sa kasalukuyang administrasyon ang pagkilos ni Matobato. Bakit? Dahil sa pagbubunyag ni Matobato, nabibigyan ng pansin ang mga aligasyong tumutok sa dating administrasyon ni Duterte. Habang ang pansin ng publiko ay nakatuon sa investigasyon sa ICC, dito lumalakas ang paninindigan ng administrasyon na tuligsain ang sinuman na lumalabag sa batas at nagkakaroon ng mas matinding integridad ang administrasyong Marcos. Dagdag pa rito, ang pagiging saksi ni Matobato ay tila nagbibigay ng legitimasya sa kasalukuyang administrasyon. Sa mata ng international community, ang gobyerno ni Marcos Jr. ay maaring makita bilang isang rehimen
na nagbibigay daan sa transparency at hustisya. Ang tanong, orchestrated ba ito o simpleng pagkakataon lamang? Sa gitna ng lahat ng ito, malinaw na ang laban ni Cotabato ay higit pa sa personal na paghahanap ng hustisya. Ito ay nagiging bahagi ng isang mas malawak na banggaan ng mga puwersa sa politika. Ang tanong na bumabalot ngayon ay hindi na lang kung si Cotabato ang magpapabagsak kay Duterte, kundi kung ang kanyang testimonya ay nagiging instrumento upang palakasin ang kasalukuyang administrasyon, habang ang mga detalye ng kanyang pagtulong mula sa politiko at pari ay nanatiling hindi lubos na malinaw. Ang epekto nito sa kasalukuyang administrasyon ay magbibigay na malaking halaga. Ang tanong ay, makikinabang ba talaga ang kasalukuyang gobyerno sa pagkilos ng ICC? Nasa likod ba ng administrasyon ang mga galaw ni Cotabato? At higit sa lahat, ang pagtestigo ba niya ay bahagi ng mas malalim na estratehiya ng kasalukuyang rehimen? Ang kasaysayan ni Cotabato ay hindi lamang kwento ng karahasan. Ito rin ay istorya ng politika, hustisya, at ang pagsubok ng katotohanan sa isang bansang hinahati ng kapangyarihan. Ang tanong ay, siya ba ang secret weapon na magpapabagsak sa mga Duterte na papabor kay Pangulong Marcos? O siya rin ba ang susi ng mas malalim na laro sa politika? Lucas 8 verse 17, sapagkat walang natatago na hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Ang talatang ito ay paalala sa atin na anumang lihim, gaano man ito katagal itago, ay lilitaw sa tamang panahon. Ang katotohanan ay may kapangyarihang maghatid ng liwanag sa mga bagay na nalilihim sa kadiliman. Sa kaso ni Edgar Cotabato, ang kanyang tapang na magsiwalat ng katotohanan ay tila katuparan ng prinsipyong ito. Ang kanyang pagsasalaysay ay hindi lamang tungkol sa hustisya, kundi isang paanyaya sa lahat na magtiwala na ang ating Panginoong Diyos ay makatarungan at ang lahat ng gawain ng tao, mabuti man o masama, ay haharap sa kanyang liwanag. Sa kabila ng lahat, ito rin ay isang paalala sa atin na huwag manalig sa lakas ng tao kundi sa ating Panginoong Diyos na nagtatakda ng hustisya sa tamang panahon. Ang mga pangyayari sa ating lipunan ay dapat maging pagkakataon upang manalangin, magpakumbaba at maghanap ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong sangkatauhan. Ikaw po ang Diyos ng liwanag at katotohanan sa harap ng mga kaguluhan at hamon ng aming lipunan. Nagpapasalamat po kami sa iyong walang hanggang katarungan at awa. Salamat po sa pagbibigay ng lakas sa mga tulad ni Edgar Cotabato na magsiwalat ng katotohanan kahit ito'y delikado at puno ng hamon. O aming Panginoong Diyos, hinihiling namin ang iyong gabay para sa mga patuloy na naghahanap ng hustisya, lalo na sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Pagpalain niyo po ang aming mga pinuno upang maglingkod sila ng may katapatan at paggalang sa iyong kalooban. Idinidalangin din namin ang mga pari at mga politiko na naging instrumento upang mailapit ang katotohanan. O aming Panginoong Diyos, gabayin niyo po sila at bigyan ng lakas upang magpatuloy sa kanilang misyon. Para sa mga nanonood at nakikinig ng nilalamang ito, idinadalangin namin na maging bukas ang kanilang puso't isipan sa iyong katotohanan. Patatagin niyo po ang kanilang pananampalataya at naway ang bawat isa sa amin ay maging instrumento ng iyong liwanag at pagmamahal sa iba. O aming Panginoon Diyos, naway ang lahat ng aming ginagawa ay magbigay kalulhatian sa iyo. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa aming bansa at naway manalig kami na sa lahat ng bagay, ikaw ang may kontrol. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa inyo pong pag-ibig at sa pakikinig sa aming mga panalangin. Patnubayan po kami, o aming Panginoon Diyos, at patnubayan ang bansang Pilipinas. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ang samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.